Kamusta? Sa video na ito, ituturo ko kung paano gumawa ng backup na kuryente para sa apartment o bahay. Gumagawa ako ng mga sistemang ito para sa gustong magpagawa. Kung di mo kaya mag-isa, pwedeng umorder, mag-comment o mag-message lang sa Telegram. Kaya, ang una nating kailangan ay itong metal na kahon. Dito natin ilalagay lahat ng kinakailangang pyesa. Ang lapad ng kahon na ito ay 40 cm at ang lalim ay 20. Ang taas nito ay 70 cm sa mga gilid. Kailangan nating tanggalin ang dalawang pin para matanggal natin ang pinto. Sa ibabaw ng kahon, maglalagay tayo ng marka at dalawang vent para sa ventilasyon. Ang mga rehas na gagamitin ay ganito. May sukat na 100 sa 100. I-disassemble at tanggalin ang mosquito net, hindi ito kailangan. Sunod, ilalapat ang vent sa panel at mangmarkahan ang dalawang butas na puputulin gamit ang grinder. Medyo humaba ang video na ito dahil ipinapakita ko lahat ng detalyado. Para magawa ang sistemang ito gamit ang sarili ninyong kamay, kailangan gumawa ng butas sa kaliwang itaas na sulok kung saan idadaan ang kable. Sa ibaba ng kahon, gamit ang hole saw, kailangan mong magbutas ng 4 na butas na magsisilbing ventilasyon at ganon ding mga butas ang kailangan gawin sa mga gilid ng kahon. Sa itaas na bahagi ng panel, ikinakabit natin ang cable entry at dalawang parisukat na vent para sa ventilasyon. Ang mga vent ay ikinakabit gamit ang maliliit na tornilyo para sa metal o tech screw. Uulitin ko, para sa mga di kayang gumawa ng ganitong sistema, pwede ninyong i-order ito sa akin. Sa mga gilid ng panel at sa ibabang bahagi nito, kailangan maglagay ng mga bilog na rehas para sa ventilasyon. Sobrang sikip ang pasok nila, kaya pwedeng bahagyang pukpukin ng martilyong goma. Sunod, sa loob ng kahon, kailangan mong maglagay ng DIN rail. Pagkatapos nito, kakailanganin mo ang susunod na pyesa, ang automatic transfer switch. Gumagamit ako ng Thomson na 100 at 25 amperes tulad ng nakikita ninyo, lahat ay selyado at talagang bago. Kaya huwag kayong mag-alala at malaya kayong umorder. Ganito ang itsura ng ATS na ito. Ang susunod na kakailanganin ay voltage relay. Gamit ko rin ang Thomson na 40 amperes, kailangan ito para sa proteksyon laban sa biglaang pagtaas ng boltahe. At ang huli na kailangan ay circuit breaker na 16 amperes. Kinakabit natin ang lahat ng module sa DIN rail. Para maayos at matibay ang assemble, kinakabit natin ang mounting pad para sa kable. Ikakabit ito gamit ang double-sided tape na mabibili sa electrical supply stores. Sunod, kumuha ng mga kawad, tanggalin ang insulation at lagyan ng ferrule terminals. Ikakabit na natin ang mga kawad sa lahat ng modules. Ikinakabit agad ang mga kawad dahil kapag kumpleto na ang kagamitan, mahihirapan ng magtrabaho sa mga module na ito. At ang wiring diagram ng lahat ng kagamitan na ilalagay sa panel na ito ay makikita ninyo mamaya bandang dulo ng video. Gamit ang zip tie, kinakabit natin sa mounting pad ang 4 na mahahabang kawad para sa signal na ilaw. Ganito dapat ang kalalabasan ng lahat. Sa loob pa ng panel, kailangan ding ikabit ang 4 na mahahabang nut na size 6. Sa likod ng panel, kukuha tayo ng bolt na hindi masyadong mahaba para may pasok ito sa nut ng mga kalahati lang. Kailangang higpitan lahat ito gamit ang lyabe. Ngayon, ang pinakaimportanteng aparato na kailangan para sa ating backup power system ay ang inverter. Gumagamit ako ng mas na 2 kW maasahan nito at may tamang malinis na sine wave at sapat ang lakas nito para sa lahat. Tanggalin natin ang 3 tornilyo at alisin ang takip, pagkatapos ay ikabit din natin sa inverter ang maikling piraso ng wire. Ginagawa ito ng maaga dahil kapag nailagay na natin ito sa panel, hindi na natin maisasara ang takip ng inverter. Lahat ng terminal ay may label kaya madali mong malalaman kung ano at saan ikakabit. Sa kaliwang ibaba, may tornilyo para sa pagkabit ng grounding. Para sa pagkabit ng baterya, gumagamit ako ng mga kable na tamang sukat at siguradong kinikrim ko ito dahil malakas ang kuryente doon at hindi dapat uminit ang kahit ano. Kung kayo ang gagawa, pwede kayong bumili ng nakakrimp na wire sa mga tindahan. Pagkatapos sinasara ang takip, hinihigpitan ng 3 tornilyo at nilalagay ang inverter sa panel.
Ginagamitan natin ang bolt at distornilyador para ikabit ang inverter sa mahahabang nut. Sa pinto ng panel, kailangan nating mag-drill ng 2 butas na may diameter na 20 mm at pagkatapos nito ay ibinabalik natin ito. Sa mga nagawang butas, ikinabit natin ang mga signal na ilaw, berde at pula. Kailangan ang mga ito para malaman kung saan nakakonekta ang kuryente ng iyong bahay o apartment. Mula sa city grid o mula sa inverter, sa ibabaw ng bawat ilaw ay dinidikitan ko ng label. Ang berde ay nangangahulugang gumagana mula sa city grid, ang pula ay gumagana mula sa inverter. Ganito dapat ang itsura ng lahat. Sunod, ikinokonekta natin ang sa mga ilaw ang mga wire na may ekstrang haba. Sa ibaba ng inverter, idikit ang terminal block at ikonekta lahat ayon sa diagram sa screen. Tulad ng nakikita ninyo, madali lang. Lahat ng wire na kinonekta natin sa mga existing na module ay kailangan lang pagsamahin ayon sa diagram. Kung o-orderin ninyo ito sa akin, tutulungan ko kayong ikonekta sa apartment ninyo gamit ang telepono. Sa terminal block, nilalagyan ko ng label na may palatandaan kung saan ikokonekta. At ang huli na kailangan para sa ating backup power system ay isang magandang baterya. Ang ginagamit ko ay lithium iron phosphate mula sa kumpanyang Doom. Mayroon itong built-in na BMS board na 100 amperes at malaki ang kapasidad nito. Umaabot hanggang 6,000 charge-discharge cycles. Ilalagay ito sa panel at ikokonekta ang mga wire sa mga terminal. Ang bateryang ito ay may kapasidad na 100 ampere-hour at matcha-charge mula sa inverter na ito sa loob ng humigit kumulang 1.5 oras. Kung gagamitin ninyo ang telebisyon, refrigerator, internet, gas boiler, ilaw at matcha-charge ng iba't ibang gadgets, aabot ang sistemang ito ng mga 8 oras para sa inyo. Ayan, tapos na ang ating backup power system. Daya ng nakikita ninyo, hindi mahirap gawin ito. Pwede ninyong ikabit ang panel na ito sa hallway at ikandado. Ipapakita ko ngayon kung paano ikonekta ang system sa apartment ninyo. Narito ang karaniwang eskema na may main circuit breaker at circuit breaker ng apartment. Isabit sa malapit ang backup power system at magpasok ng cable na may 5 o 4 na core. Ikonekta ang 2 core sa input terminals. Pagkatapos, mula sa circuit breaker na papunta sa apartment, kailangan ninyong tanggalin ang apartment wiring. At sa halip nito, ikonekta ang mga core na ikinabit natin sa terminal na may label na input. Maglagay ng isa pang circuit breaker malapit doon. Ikonekta ang natitirang 2 core ng cable dito at sa output nito, ikabit ang apartment wiring. Ang 2 core na nakakabit sa bagong circuit breaker ay dapat ikonekta sa terminal block ng ATS panel sa input na label. Kung may grounding sa bahay ninyo, ikabit ang ika-5 core sa gitnang contact ng terminal block. Ngayon, palitan na ang mga label. Ang bagong circuit breaker ay para sa inyong apartment, ang luma naman ay para sa ATS panel. Tapos na, nakakonekta na ang backup power system. Simulan na ang testing. Buksan lahat ng circuit breakers, pagkatapos ang panel, at i-on ang circuit breaker nito. Pagkatapos, pindutin ang power button ng inverter sa ibabang kanan at hintayin mag-boot up lahat. Kung orderin ninyo ang sistemang ito sa akin, bago ko ito ibenta, ipiprogram ko muna ang inverter at isiset ang tamang parameter. Pagkatapos ng signal, isara ang pinto. Nagsimula na ang sistema at handa ng gamitin. Ang berdeng ilaw ay tanda ng kuryente at makikita rin ito sa metro. Para mas malinaw, isasaksak natin ang ilaw sa saksakan at gagayahin natin ang pagkawala ng kuryente. Umilaw ang pulang ilaw, ibig sabihin gumagana na lahat sa inverter. Buksan ang main switch at iilaw ulit ang berdeng ilaw. Ibig sabihin nito, lahat ay gumagana na mula sa grid. Tulad ng nakikita ninyo, maayos ang lahat ng takbo. Kung kailangan nyo ng ganitong sistema, umorder lang sa akin. Mag-comment o i-message ako sa Telegram. Salamat sa panonood.